Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. Magandang araw sa iyo kagapay. Ito ang programang Angkla at ako ang inyong makakasama Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship upang talakayin ang iba't ibang contemporary issues at current events mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia. Noong Lunes, June 16 ay nag-umpisa na ang school year 2025-2026 sa maraming paaralan sa bansa. Sa report ng Department of Education, nasa 27 milyon ang mga estudyanteng tinataya na nagbalik sa mga eskwelahan. Tuwing magbubuka sa mga paaralan, ang kakapusan sa classrooms ang numero unong problema. Kaya ngayon pa lamang ay marami na ang nangangamba na muling mararanasan ang kakapusan sa mga silid-aralan. Ngunit isa rin sa mga problemang kinakaharap ng DepEd ay ang mga nangyayaring pambubulas o bullying sa loob ng eskwelahan. Kung tutuusin, mas mabigat na problema ang bullying sapagkat nagiging dahilan ito ng karahasan na maaaring humantong sa kamatayan. Ayon sa report, tinaguri ang bullying capital of the world ang Pilipinas dahil sa mga nangyayaring karahasan. Nakadidismaya ang taguring ito. Nagpapatunay na maraming nagaganap na pambubuli sa mga eskwelahan sa bansa at ang mga ito ay hindi na mamonitor ng mga guro at principal mismo. Sadyang nakakapangamba ang tumitinding insidente ng bullying sa mga paaralan. Nakababahala dahil sa kabila ng anti-bullying law ay mas dumami ang kaso ng bullying sa mga paaralan at mas lumala ang mga kaso dahil bukod sa pananakit, kinukuhaan pa ito ng video at ina-upload pa para tuluyang pahiyain ang biktima. Talamak ngayon ang bullying sa mga paaralan sa bansa kaya mahalaga na matukoy kung ano ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno sa mga paaralan. Sinasabing pambansang issue na ngayon ang bullying. Umabot sa 2,500 na kaso sa NCR lamang ngayong school year. Mas mataas kumpara sa 2,268 na kaso noong nakaraang taon. Sa Rizal High School pa lamang, nakapagtala ng mahigit 300 insidente ng bullying kung saan 48 ang nagresulta sa pisikal na pinsala. Bukod pa diyan, ang 7,758 na kaso ng cyberbullying, gender-based bullying na nasa 7,800 at social bullying na umabot naman sa 17,258 ayon sa ulat. Pero posibleng mas mataas pa ang aktwal na bilang ng mga kaso dahil mayroon pang mga estudyante na hindi nagsusumbong ng mga ganitong uri ng pambubuli. Kaya mahalagang matutukan ng DepEd ang problemang ito at iprioridad ito para maiwasan ang karahasan. Katunayan, isang araw pa lamang mula na magsimula ang bagong taong panuruan o school year, isang grade 7 estudyante sa Mangaldan National High School sa Pangasinan ang iniulat na binugbog at binuli ng kaklase sa loob ng kanilang silid-aralan. Ayon sa ulat, naganap ang insidente noong Lunes, June 16, sa unang araw pa lang ng pagbubukas ng klase sa loob mismo ng silid-aralan. Ayon sa ina ng bata, nagsimula ito bilang tila simpleng asaran lamang, ngunit agad itong lumala. Ang aligasyon ng ina, tinawag umano ng kaklase ang ilang kaibigan mula sa ibang seksyon at isa sa kanila ang sumuntok sa mata ng biktima. Ganito ang pahayag ng ina ng bata. Nanginginig ang anak ko noong dumating ako dito at makita ko siya. Ayaw na niya mag-aral. Sinabihan ko na lang siya, kung pwedeng babantayan ko siya habang nag-aaral, gagawin ko. Pumasok lang siya sa school. Dagdag pa ng ina, durog na durog ako. Yung anak ko, excited na pumasok sa school. Tapos ilang oras pa lang ang lumipas, ganyan na ang nangyari sa kanya. Kumpirmado ng principal na walang guro sa loob ng silid-aralan nang mangyari ang insidente dahil ito ay naganap kaagad pagkatapos ng break time. Sa pahayag ng DepEd Region 1 Information Officer, obligasyon ng mga school heads na kapag may mga ganoong issues sa paaralan ay dapat mai-report agad sa LRPO o Learner Rights and Protection Office. Ang pambubuli ay isang seryosong issue na kinakaharap ng maraming mga bata sa kasalukuyang panahon.
Ito ay hindi lamang simpleng pang-aasar o pagbibiro, kundi isang sistematikong pananakot at pang-aabuso na maaaring magdulot ng matinding epekto sa kabataan. Ang pangbubulas o bullying ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na saktan ang katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. Ito ay nagaganap dahil sa hindi pantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng mga tao. Ang mga batang nambubulas ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan na nakahihigit sa kanyang binubulas. Pisikal na lakas, pagkakaroon ng kaalaman sa mga nakahihiyang impormasyon tungkol sa binubulas o kaya naman ay popularidad upang kontrolin o magdulot ng panganib sa kapwa. Ibinunyag ng Senate Committee on Basic Education na 17.5 na milyong estudyante sa bansa ang nakararanas ng pambubuli. Ang inihayag ng komite ay kinumpirma rin ng Child Protection Network Foundation. Ayon pa sa komite, lumalabas na ang Pilipinas ang nangunguna sa mahigit na 70 bansa pagdating sa bullying na may edad na 13 hanggang 17. Ayon sa mambabatas, ang pangbubuli ay isang suliranin sa edukasyon at kung nais nating tugunan na mapabuti ang mga resulta ng mag-aaral sa kanilang pag-aaral, kailangan din nating tiyakin na ang kapaligiran ng paaralan ay ligtas, maayos at nagpapakita ng kumpiyansa para sa ating mga mag-aaral. Hindi natin mapasusubalian na may iba't ibang epekto ng pambubuli sa mga bata. Ang pangbubuli ay maaaring makaapekto sa kanilang pag-aaral o mayroong akademikong epekto. Ang mga biktima ng pambubuli ay madalas na nawawalan ng interes sa pag-aaral, nagkakaroon ng mababang antas ng pagganap sa paaralan at maaaring magkaroon ng kahirapan sa pag-focus at pag-absorb ng mga aralin. Ang isa sa epekto ng pambubuli ay ang pisikal na sakit na nararamdaman ng bata. Ang mga pisikal na pananakit tulad ng pambumugbog at pagkalagkad ay maaaring magdulot ng mga pasa, sugat at iba pang mga pisikal na pinsala. Ang mga epekto na ito ay hindi lamang limitado sa pisikal na paghihirap, ngunit maaari ring magdulot ng matinding emosyonal na stress sa mga bata. Ang mga biktima ng pambubuli ay maaaring mabawasan ang kanilang kumpiyansa at mabuo ang isang negatibong pananaw sa kanilang sarili. Ang pambubuli ay maaari ring magdulot ng mga pangkalusugang problema sa mga bata. Ang mga biktima ng pambubuli ay maaaring maapektuhan ng pagkawala ng gana sa pagkain, pagkabalisa, insomnia at iba pang mga sintomas ng stress. Ang ilan sa mga biktima ay maaaring magpatuloy sa pagkakaroon ng mga isyu sa kalusugan sa kanilang buong buhay. Ang mga emosyonal na suliranin na maaring idulot ng pambubuli ay isa ring epekto. Ang mga bata na paulit-ulit na sinasaktan o inaapi ay madalas na magkaroon ng mga isyong pang-emosyonal tulad ng pagkabalisa, takot, kalungkutan at depresyon. Ang kanilang emosyonal na kalagayan ay maaring labis na maapektuhan na nagreresulta sa pagkawala ng interes sa mga gawain na dati nilang kinagigiliwan. Maaring humantong ito sa pagbaba ng kanilang grado sa paaralan at maging ang kanilang pakikisalamuha sa iba. Maaari ring magdulot ito ng pagkabahala, pag-aalinlangan at pagkalungkot. Ang mga biktima ng pambubuli ay maaaring magkaroon ng mababang self-esteem at maging labis na hiya sa kanilang sarili. Ang mga bata na nakararanas ng pambubuli ay maaring mawala ng tiwala at magkaroon ng negatibong pananaw at pagkabahala sa lipunan. Maaring maging mahirap para sa kanila na magtiwala sa ibang tao at sumali sa mga pangkat. Ang pang-aabuso na natatanggap nila ay maaring magbunsod sa kanila ng takot at pagkabahala sa ibang tao. Ang mga bata na biktima ng pambubuli ay may mas mataas na posibilidad na maging mapanakit din sa ibang mga bata. Ang karahasan ng pang-aabuso ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng galit at pagkahumaling sa kapangyarihan na maaaring magresulta sa pagsasagawa nila ng pangbubuli sa iba. Bukod sa pisikal at emosyonal na epekto, ang pangbubuli ay maaaring magdulot din ng mga problema sa pag-ugali at relasyon ng bata.
Ang mga bata na nakararanas ng pang-aapi ay maaaring magdala ng galit, puot at iba pang negatibong damdamin sa kanilang mga relasyon. Ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng mga kaibigan, pag-isolate sa sarili, at pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugnayan sa iba pang mga tao. Ang mga bata na nagiging biktima ng pambubuli ay madalas na natututong maging mas agresibo o mapang-abuso rin na nagpapalala pa sa siklo ng pambubuli. Ang bullying ay nagdudulot ng mababang self-esteem, kawalan ng kumpiyansa at kahirapan sa pag-focus sa pag-aaral ng mga biktima nito. Maaari ring maapektuhan ang kanilang emosyonal na kalagayan na pwedeng magresulta sa pagbaba ng interes sa kanilang pag-aaral. Nakita ito sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA na inilabas noong December 5, 2023. Kulelat ang mga Pilipinong estudyante edad 15 sa science, math at reading comprehension. Ang PISA ay isang pag-aaral na isinasagawa ng Organization for Economic Cooperation and Development kung saan sinusuri nila ang kakayahan ng mga mag-aaral na 15 taong gulang. Ayon sa assessment na isinagawa ng PISA, bumaba ng 11 hanggang 44 na puntos ang marka sa tatlong nabanggit na asignatura ang mga mag-aaral na nakaranas ng bullying sa loob ng isang buwan. Batay sa datos ng 2022 PISA, nananatiling problema ang bullying, lalo na sa mga lalaking mag-aaral at sa mga pampublikong paaralan. Sa katunayan, ayon sa naturang assessment, isa sa tatlong mag-aaral na Pilipino ang nakararanas ng bullying nang hindi bababa sa isang beses sa loob ng isang linggo. Dahil sa pambubuli, maraming estudyante ang hindi pumapasok dahil nagkakaroon ng trauma sa nararanasang pambubuli ng mga kaklase. Ayon pa sa PISA, kabilang sa nararanasang bullying ang pagnanakaw, pagtatago o pagsira sa gamit ng estudyante, pananakit gaya ng panununtok at pananabunot, pagkakalat ng tsismis laban sa estudyante at hindi pagsama rito sa mga group activities. Hindi umano dapat isantabi ang bullying at kailangang malutas ang problemang ito ng mga kinauukulan. Bagamat nag-issue na ang DepEd ng bagong guidelines sa mga eskwelahan bilang bahagi ng pag-combat sa bullying, bahagi na umano ito ng Operation Balik Eskwela. Marapat pa rin na seryosong tutukan at lalo pang paigtingin ang mga mekanismo nito dahil sa kabila ng may Anti-Bullying Act o ang Republic Act No. 10627, hindi ito epektibong naipatutupad kaya may mga malalagim na nangyayari kaugnay sa bullying. Matatandaan na ang layunin sa paglikha ng batas na ito ay maprotektahan ang mga estudyante sa bullying sa loob ng eskwelahan. Hindi lamang pisikal ang sakop ng batas, kundi pati na ang verbal, relational aggression, cyberbullying at sexual bullying. Pero dahil hindi ito na ipatutupad ng mga namamahala sa paaralan at nagkakaroon ng kapabayaan, nagpapatuloy ang bullying at may humahantong sa malagim na pangyayari. May mga gumaganti dahil nabully ng kaklase at ang resulta, may napapatay. Noong nakaraang Abril, isang lalaking grade 8 student sa Moonwalk National High School sa Parañaque ang pinagsasaksak ang kaklaseng babae. Ayon sa pulisya, nagawa iyon ng suspect dahil binuli daw ng kaklase. Nang makasalubong daw ng suspect ang biktima sa pintuan ng classroom, kinuha ang kitchen knife na itinago niya sa kanyang backpack at saka pinagsasaksak ng maraming beses sa harap ng kanilang mga kaklase at napatay nito ang babae. Huwag gayaang maulit ang pangyayaring ito. Ngayong nagbukas na ang school year 2025-2026, napakahalagang sikapin ng DepEd na matigil na ang mga nagaganap na bullying sa mga paaralan. Ang problema sa pambubuli ay nararapat lutasin ng DepEd. Mahigpit sanang implementahin ang mga hakbangin na inulunsad kabilang na ang Comprehensive Assessment at ang nirebisa ng DepEd ng IRR ng Anti-Bullying Act at Safe Spaces Act para matugunan ang mga modernong hamon tulad ng online harassment at peer violence. Mahalaga rin ang tuloy-tuloy na pagsasagawa ng mga training para sa guidance counselors,
child protection officers, school heads at mga magulang upang palakasin ang mga pagsisikap laban sa pambubuli. Ang pagpapalalim ng K-10 curriculum, ang values formation, pagsasama ng mga anti-bullying lessons sa GMRC, values education at edukasyon sa pagpapakatao ay mahalagang maisakatuparan sa simula ng school year 2025-2026. Katulong ang PNP, ipinakita ng DepEd na kaya daw nilang mapangalagaan ang mga estudyante laban sa bullying. Ayon sa Philippine National Police, gagawin nila ang lahat upang masiguro ang proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela at mahigpit na susubaybayan ng pulisya ang bullying bilang isa sa mga pangunahing alalahanin sa pagbubukas ng klase. Sinabi pa ng PNP Chief na inatasan na nila ang lahat ng kapulisan na tutukang mabuti ang seguridad sa loob at labas ng mga paaralan para maiwasan ang lahat ng krimeng may connect sa mga mag-aaral. Ayon pa sa HEPE, tinatayang nasa 37,000 na kapulisan ang idineploy ng PNP sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para tutukan ang seguridad ng mga paaralan at estudyante sa pagbabalik eskwela. Walang partikular na sinasabi ang Biblia tungkol sa mga bully o pambubuli, ngunit maraming biblikal na prinsipyo na mailalapat sa isyong ito at nagbibigay ng gabay tungkol sa kung paano natin tratuhin ang iba at kung paano tinitingnan ng Diyos ang kalupitan, kabaitan at katarungan. Malinaw na hindi makadiyos ang pambubuli. Pinananawagan sa bawat isa na ibigin ang ibang tao at tulungan ang mahihina, hindi para pagbantaan o manipulahin. Ayon ito sa Santiago 1, talatang 27, unang 1-3, talatang 17 at 18, Galacia, kabanatang 6, talatang 9 hanggang 10. Ang Diyos ay mapagmahal, mapagkalinga at makatarungan. Nais niyang ipakita natin ang kanyang katangian sa paraan ng ating pamumuhay. Mahalaga sa Diyos kung paano natin tinatrato ang ating kapwa. Ang pinakapuso ng mensahe ng Biblia ay ang utos na mahalin ang kapwa. Sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Marcos, kabanatang 12, talatang 31. Sa isang paaralan, ang tinutukoy na kapwa ay ang iyong kamag-aral, kakampi sa grupo o kapwa mag-aaral. Ang pambubuli ay paglabag sa utos na ito. Sa halip na magpakita ng pag-ibig, ang pambubuli ay nagdudulot ng takot, kahihiyan at pag-iisa, mga bagay na hindi sumasalamin sa puso ng Diyos. Mahalaga na kilalanin na ang bawat isa ay nilikha ayon sa image ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang bawat tao na may halaga at layunin. Kabilang dito ang lahat ng nasa paaralan, ang mga bata, anuman ang kanilang itsura, pananalita, pananamit o asal. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Ayon sa Genesis 1, talatang 27. Kapag may nabubuli, nadidishonor ang image na yan. Itinuturo ng Biblia na igalang ang iba dahil sila rin ay nilikha ng Diyos tulad natin. Para sa mga pamilya na nabubuli ang kanilang anak, kapanalig ninyo ang Diyos. Sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ganito naman ang pahayag sa Isaias kabanatang 41, talatang 11 hanggang 13. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway ay hindi mo na sila makikita. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Ang mensahe naman para sa mga nambubuli, kaya't anumang nais ninyong gawin sa inyo ng iba, gayon din ang gawin ninyo sa kanila, sapagkat ito ang buod ng kautusan at ng mga propeta. Ayon ito sa Mateo kabanatang 7, talatang 12. Sa Efeso kabanatang 4, talatang 29, ganito naman ang sinasabi, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay, upang ito ay makatulong sa mga nakikinig.
Tayo'y tinatawag ng Diyos na manindigan para sa tama. Hinihikaya tayo ng Biblia na ipagtanggol ang mga inaapi. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran, at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Kawikaan, Kabanatang 31, talatang 8 at 9. Sa paaralan, maaring manghulugan ito ng pag-akto kapag may napubuli. Pagsasabi nito sa isang mapagkakatiwalaang nakatatanda, sa guro o sa otoridad o pagiging mabuti at maasahang kaibigan. Hinahatulan ng Biblia ang lahat ng anyo ng pambubuli at sa halip ay hinihimok tayong tratuhin ng iba ng may pag-ibig, respeto at malasakit. Tinitiyak nito sa mga nagdurusa na sila ay nakikita, pinahalagahan at minamahal ng Diyos. At tinatawag niya ang kanyang bayan na manindigan laban sa kawalan ng katarungan at magbigay ng kaaliwan sa mga nasasaktan. Ang bullying ay isang isyu sa komunidad at sa ating lahat. Maaring tugunan ng mga kawani ng paaralan ang mga insidente at suportahan ang mga mag-aaral sa paaralan. Ngunit hindi nila mapipigilan ang pangbubuli sa lahat ng anyo nito at sa lahat ng lugar kung saan ito nangyayari ng mag-isa. Ang mga pamilya, mag-aaral at komunidad ay may tungkuling dapat gampanan upang magpatibay at magsulong ng kultura ng paggalang, pananagutan at katatagan. Ang mga paaralan, organisasyon ng mga magulang, mga lokal ng pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan ay dapat na maging aktibo sa paglikha ng mga ligtas na kapaligiran para sa mga bata. Ang pagpapatupad ng mga patakaran laban sa pambubuli sa mga paaralan ay kritikal upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Napakahalaga na magkaroon ng mga programa at kampanya na naglalayong turuan ang mga bata at ang buong komunidad tungkol sa mga epekto ng pambubuli at kung paano ito maiiwasan. Sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng mga magulang, guro, paaralan, pamahalaan at komunidad, magkakaroon ng mas malaking kakayahan na labanan ang pangbubuli at itaguyod ang paggalang at kabutihan, lalo na sa mundong ginagalawan ng mga bata. Maraming salamat po sa inyong mga kaagapay. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DZAS. Kaya tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangkat sa iyo. Malaya at tandata na lumaya kung mag-ihaya ang iyong mga hangganin sa mundo. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangkat sa iyo. Angkla,